Lungkot, say amen. Okay, lahat masaya. Sabi mo sa kanan niya, pwedeng mag-amen. Sa patuloy po ng ating pag-aaral patungkol sa mga faith-building messages and lessons, ako po'y nagtitiwala na unti-unting tumataas, lumalakas, lumalaki ang ating pananalig, pananampalataya, at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pahirap muli na inyong pakinig ngayong umagang ito sa ating pag-aaral. Nais ko po pamagatan ito. Ang ating mensahe pinamagatan natin, faith minus fear equals miracle. Church, say this with me. Go! Faith minus fear equals miracle. Ang subtitle ng ating lesson is Facing Your Fears. Pagharap sa ating mga takot. Hindi ko alam ngayong umaga kung anong takot ang inyong hinaharap. Takot marahil sa inyong asawa. Baka mabisto kayo kung ano man ang inyong ayaw na mabisto. Takot marahil bukas darating ang kaibigan, sisingilin kayo sa inyong utang o wala naman kayo pambayad. Takot siguro ng mga estudyante na mabisto ng magulang na baksa ang kanyang grade. Hindi ko alam kung anong takot mayroon kayo. Natatakot siguro kayong mangarap dahil sa iba't ibang kadahilanan. Siguro sinasabi nyo nakakatakot mangarap, baka hindi ko matupad. Kaya nais ko kung pag-aralan natin ito, facing our fears. Faith minus fear equals miracle. Diyos, aming Ama, makapangyarihan sa lahat, pinupuri natin kayo, patuloy na sinasamba at dinadakilan. Sapagkat dapat na kayong sambahin, dapat na kayong purihin, sapagkat kayo Diyos, kayo aming Ama, kami inyong mga anak. At ang isa sa mga pangunahing tungkulin namin na yung mga anak, ay ikalang kayo, sambahin kayo, papurihan kayo. Sa pagsambang ito, Panginoon, ang inyong mga anak, kayo po ang maluwalhati, kayo po ang mapapurihan. Inalihan namin na inyong pagtulong at pagsama sa amin, paghuhugas at paglilinis sa anumang karumihan na mayroon sa aming puso. At hayaan niyo, Panginoon, na maunawaan namin lahat ng nais yung maunawaan namin, mga aralin na dapat pa namin maintindihan sa aming buhay. At kayo po ang maging tagapagturo namin. Kayo po ang maging tagapagsalita namin. At sa magitan ng araling ito, ay makinatitan namin puso sa inyo. At ang pananampalatayang ninanais nyo na nasa amin, ay yun ang mangyari. Ang katatagan na nais nyo sa aming buhay, ay yun ang umaganap. At ang inyong kabanalan ang sumamin, ang inyong kalinisan, ang pumuspos at tumili sa aming mga buhay. At ang inyong kaliwanagan ang tumanglaw sa amin. At hayaan niyo, Panginoon, lahat ng pamalian, lahat ng kadiliman, lahat ng karumihan na mayroon, ay bawiin ninyo na inyong kalinisan at ng inyong kaliwanagan. Patuloy namin kayo pinupuri, tanggapin niyo ang pagsambang ito ng inyong mga anak. At mula din sa trono ninyo sa langit, kung kaya ninyo ang puso ng bawat isa na ngayon ay nagpupuri at sumasamba sa inyo at tatanggap na inyong mga salita. At salamat, Panginoon, sa pagdilig sa dalangin ito. Hinihingi po namin sa mga pagkakang pangalan namin, Panginoon Jesus, na inyong anak at aming tagapagligtas. Amen at Amen. Sinasabi na napakahirap daw po na mabuhay ngayong panahon ito at kung mayroong panahon na nakakatakot mabuhay ay ngayon. Napakarami mga pinatatakutan ng mga tao. Political instability. Talaga bang stable na ang ating gobyerno? Or economic problems and meltdown ang isa sa pangunahing problema at pinatatakutan ng tao. Yung tinatawag na economic inflation, masyadong tumataas sa mga presyo ng bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo. Lumalaki ang gastos, hindi naman lumalaki ang income. Nakakatakot mabuhay. Aside sa economic inflation, meron tinatawag na economic depression. Meron naman talagang hanggang ngayon nagtatanong ano raw ang pagkakaiba ng economic inflation at saka economic depression. Napakahirap na nagang ulawain kung ano yan. Pero kung ako tatanungin, simple lang ang isasagot natin. Economic inflation, ibig sabihin yan, kapag ang kapitbahay nyo nawalan
ng trabaho. Yun, economic inflation. Economic depression, pag ikaw mismo ang nawala ng trabaho, madidepress ka talaga. Hindi ka naman pwedeng hindi kakain, hindi naman pwedeng hindi magbabayad ng Meralco, hindi naman pwedeng hindi magbabayad ng Nawasa. Kung wala kang trabaho, madidepress kang talaga. Job security sa bayan ito, napakaliit ng porsyento. So living in times like these is many times really scary. But anything worthwhile requires some risk to it. Living by faith requires risk. You cannot live without taking risk. O kung i-rephrase mo yan, hindi ka pwedeng maging matagumpay, hindi ka pwedeng maka-achieve na anumang bagay na gusto mong ma-achieve kung hindi ka marunong mag-take ng risk. The crossing of the Red Sea o crossing ng mga anak ng Diyos doon sa dagat na pula is probably one of the most famous story in the Bible, particularly in the Old Testament. 5 days earlier, ito pong si Pharaoh, kinausap si Moses, at ang mga anak ni Israel, at ang sabi ni Pharaoh, the king of Egypt, okay, pwede na kayo lumabas. At maglakbay na kayo, at pumunta na kayo doon sa lugar na gusto ng Diyos nyo, na doon kayo pumunta, ang tawag po ng church ay promised land. Land flowing with milk and honey. Isang lugar na napakaganda. But 5 days later, nandun na sila sa gitna ng wilderness, at sa kanilang side marahil isang malawak na ilang at sa kanyang kanilang right side ay another malawak na ilang o mga bulbudukin o bundok, at sa kanilang harapan ay nandun yung dagat ng pula. At sa kanilang likuran, sumusunod naman itong mga sundalo ni Parao. Sapagkat nagbago ng isip si Parao. Nung sila'y pinayagan na lumabas, nag-isip-isip si Parao, sabi niya, pag pinalabas natin at pinahalaya natin itong mga Israelites, sino magiging alipin natin? Sino ang katrabaho ng mga mahihirap na trabaho? Wala na tayong mga alipin. Kaya nagbago ng isip si Parao, ang ginawa niya, sinundan nila. Kasama yung kanyang mga kabayuhang sundalo, hinahapon at hahabulin nila ang mga Israelites. Well, particularly, para pabalikin. At lahat ng hindi babalik, papatayin nilang lahat doon sa ilang. So alam niyo kung anong reaksyon ng mga tao. Well, ang natural na reaksyon ng mga tao na hinahabol ka para pabalikin at para patayin kung hindi ka sasama ay takot. Takot. Natakot ang mga anak ng Diyos. Hindi ko alam, may umaga, siguro hindi kayo hinahabol ni Parao, pero may ibang umahabol sa inyo. Hindi ko alam kung anong Red Sea situation ang buhay nyo na parang pag nandun kayo sa point ng buhay ninyo na parang pag imposible na kaming makaligtas dito, imposible na namin matapos ito, imposible na namin ma-accomplish ito, siguro yun ang Red Sea situation ng buhay ninyo. At may takot kayo. Ano po ba ang pwede magawa ng takot sa buhay natin? Well, among many, pero at least 4 things fear typically does for us. Una, fear makes us angry. Sa kaya sa isang pag-aaral, ang isa sa mga pangunahing resulta kapag ang tao natatakot, nagagalit siya. Lalo na kung tinatakot lang siya, galit siya doon sa nananakot. At kung totoo yung takot, galit siya mismo doon sa takot. So number 1, fear makes us angry. Number 2, fear causes us to blame others. Pangalawang nagagawa ng takot, yung bubang manisip. Kapag tayo ay takot, ang hinahanap natin ay mga taong sisisihin. Yung laging tinatanong nila, sinasabi nila, bakit mo ba ginawa ito sa akin? Ikaw ang may dahilan nito. So yung blame shifting na sinasabi, pagiging selfish. And another thing fear can do to us is pinatitigas at naging matigas ang ating mga ulo. Fear causes us to be hard-headed or stubborn. Exodus 14:12, sabi ng mga Israelites, nung sila'y nasa gitna ng takot, hindi ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto? O sabi nila si Moses. Moses, di ba sinabi na namin sa iyo, pabayaan mo na kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo? Moses, di ba sinabi na namin sa iyo, huwag mo na kaming isama? Napakalaki kasi ng pangarap mo, napakarami namin, at gusto mong galing dyan, gusto ng Diyos na napagdalhan mo sa amin. Di ba Moses?
ikaw ang may kasalanan nito eh. Okay na kami doon sa Egypto, kahit kami pinahihirapan, pinagpapapatay, binabatok-batukan, at least nandun kami, sigurado mabubuhay pa kami doon. Moses, ikaw may dahilan nito. At lahat ng blame, lahat ng sisi ng mga taong takot, binigay kay Moses. Matigas ang ulo ng mga taong ito. Alam niyo kung anong paboritong salita ng sinasabi ng mga taong natatakot? Ang sinasabi nila, hindi pa naman kasi nasubukan itong bagay na ito. Bakit kasi ginawa natin ito? Hindi sila willing na mag-take ng risk. And another thing, fear can typically do to us, fear causes us to abandon our dream. Napakarami ko nakita ang mga magulang na pinatigil mag-aral ang kanilang mga anak sapagkat natakot sa taas ng tuition fee. Kung kayo nagpaparal na isang kurso, kada taon, kada year na tumataas ang tuition fee. Natakot magpaaral kaya sinabi, kalimutan nyo na, pangarap ko anak na maging ganito. Natakot yung magulang na pagkakain. Natakot yung maraming taong nagninegosyo na mag-invest pa at lakihan pa ang negosyo sapagkat natatakot na babangka. Napakarami kong nakita mga pamilya na inabandon ng kanilang family project dahil natakot na baka hindi matapos. Fear causes us to abandon our dream. Exodus 14:12b. Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptio kaysa kami ay mamatay sa ilang. Sinabi ng mga Israelites kay Moses, mas okay na kami doon na naglilingkod kami sa mga Egyptians kaysa naman mamatay kami dito. Mas okay na kami doon kaysa sumama sa iyo na mangarap ng isang napakagandang pangarap na pumunta dyan sa promised land na sinasabi mo. Dahil sa takot, ina-abandon nila yung promised land. Dahil sa takot, tinitigilan nilang mangarap. And fear causes us to want to live in the past. Ano sabi ng mga tao? Let's go backwards. Let's return. Or let's turn and turn around and go back to Egypt. Isipin niyo ang isip ng mga tao ito. Dahil sa takot, handa nilang i-abandon na anuman ang magandang naisip nila sa kanilang buhay. Pero alam mo, hindi ko nila alam, malapit na sila sa promised land. Napakalapit na nila doon sa lupang ipinangako na lahat ng kailangan nila nandoon. Well, church, listen. Fear makes us angry and selfish and hard-headed and abandon our dreams. Pero tingnan mo ninyo kung ano yung reaction ni Moses sa lahat ng ito. Moses' faith is revealed here, particularly sa panahon ito. He is calm. Napakakalmante niya. And he is not defensive because he recognized the root behind those complaints was fear. Nakita ni Moses ang dahilan ng mga pagkagalit at pag-blame ng mga tao ito at katigasan ng kanilang ulo at pag-abandon ng kanilang mga pangitain. Na-recognize ni Moses ang pinagmulan nito, takot. But the fact is, if you step out in faith, you can expect these responses to your risk. Kaya bilang isang leader, hindi lahat ng gusto natin na mangyari, binabakapan ng mga tao. Itong mga responses na ito ay nandyan din. But living by faith is not always popular. But, church, listen, the greater your faith, the less time you spend defending yourself against skeptics and critics. Kasi alam mo ang Diyos, ang pinananampalatayanan mo, ang Diyos ang tutulong sa iyo. But the big question is, how do you take risk in faith? Ito napakalaking tanong. Pastor, nananampalataya ako. Pastor, naniniwala ako. Pero madalas, yung pananampalataya ko at paniniwala ko, natatalo ng takot. Kaya kapag kayo faith ninyo, na wala yung takot, ang kasunod niyan, miracle. Yan ang ating pinag-aaralan. Faith minus fear equals what, church now? Miracle. Walang miracle pa rin. Miracle. Lalang gusto lang iba lang sumigaw ng miracle. Miracle. Ganyan. So how do you take risk in faith? Number one, let go of your fear. Let go of your fear. O do not fear your fear. Huwag kang matakot
sa takot mo. Takutin mo yung takot mo. Para yung takot mo lumayas na takot sa iyo. Kung minsan iba nagpatakot sa multo. Pag-arap niya sa salamin, natakot siya lalo. Verse 13. Moses answered the people, "Do not be afraid." Isipin niyo, si Moses ang leader at mahigit 2 milyong Israelites ang dinadala niya at naglalakbay sila. At pagkatapos sumigaw si Moses, nung nakita niya lahat ng tao, majority ng takot-takot. At nag-iiyak, nagsumisigaw, at maingay, at sinisisi siya. At pagkatapos tumayo si Moses, sabi niya, "Huwag kayo matakot!" Paano isinigaw ni Moses ito sa ganito karami tao? Siguro military style, Mary Lane. Huwag kang matakot! Sabi ng mga first line defense force. Huwag kayong matakot! Sabi naman. Huwag matakot! Kawad! Yan. Hindi pa sa usong text natin. Hindi pa usong text na, kaya hindi naman natin textan. Pero sumigaw si Moses. Do not be afraid! Let go of your fear! Sinasabi ko 366 times binanggit sa Bible yung fear na. 365 lang yung araw sa isang taon. May leap year kasi naka-reserve yung isa. Kada isang araw sinasabi, "Lord, huwag matakot." So how do you let go of your fear? Recognize and remind yourself that God is in control. Sinabi ni Moses, "Mga anak ng Diyos, huwag kayong matakot. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya." It requires faith. Kasi hindi pa nila alam kung ano mangyayari. Tayo alam na natin, nabiyak ang dagat na pula. Eh sila na nandun, hindi nila alam kung mabibiyak na o hindi. Kailangan nilang pagtiwalaan ng Diyos sa gagawin ng Diyos. Exodus 14:1 and 2. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila ay bumalik at humantong sa tapat ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-Zephon, sa tapat niyon, hahantong kayo saan? Sa tabi ng dagat." Inilagay sila ng Diyos doon sa impossible situation na merong mga wilderness o mountains on two sides. At pagkatapos sa likod, mga kabayuhang sundalo humahabol sa kanila para sila patayin. At sa kanilang harapan ay dagat. Alam niyo, madalas nilalagay tayo sa ganyang imposibleng sitwasyon para sa simpleng dahilan para maranasan natin ang himala. Anong lesson dito? Where God guides, God provides. Ginaid ka ni Lord yan, bahala siya dyan. Kaya kung nililit tayo ng Diyos doon sa absolute dead end ng buhay natin, sineset up lang tayo ng Diyos sa isang miracle. Kaya kung iba, reklamo na reklamo. Bakit ikaw, ganito nangyari, ang hirap, hindi natin kaya ito. Pag niligay ka ng Diyos dyan, may dahilan ng Diyos. So why does God lead you into a impossible situation? Two pointed reason. Number one, for His own glory. Exodus 14:3-4. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them. Take note this phrase. And I will be honored upon Pharaoh and upon all his hosts, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Sabi ng Panginoon, nandiyo kayo sa impossible sitwasyon na yan. Kaya ako kayo nilagay dyan para mauluwalhati, mapapurihan ang pangalan ko. Ang sabi, pinatigas ng Diyos ang puso ni Parao para sundan sila at mapapupurihan at malaman ni Parao kung paano irespeto at igalang ang Diyos pati ng mga Egyptian na ito na ako nga ang Panginoon. Now church, listen. If you have no problems, then you have no miracles. If you have no problems, then there's no need for faith. Hello? Hi. Hello? Hi. Paging lakas. Hi. Hello. That's the first reason kung bakit nilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na katulad niyan. So God allows you and me in these situations or in that impossible situations for His glory. The second reason is for your own growth. So it was a test of faith on behalf of the Israelites. Now, kayo ba humangarap ngayon sa mga personal Red Sea ng buhay mo?
Hindi ko alam kung ano yan. Sakit, pangailangan, problema ng marital problem husband and wife, o problema ng mga anak, parang napaka-imposible nang maging maayos dito. Pastor, napaka-imposible nang magtagumpay ng anak ko dahil sinira niya ang kanyang desisyon sa buhay, o diskarte, sinira niya na lahat, nagwaldas na ganito. Pastor, hindi ko na yan, hindi na namin kaya ito. Ito yung mga personal wretched ng buhay namin, nakaharap ako dito. Then ang sasabihin ko lang sa'yo, congratulations. Congratulations. Kapag nilagay ka ng Diyos yan, anak ka ng Diyos, anong sabi ng awit kanina? All things works together for good. Pero dun sa mga umiibig sa atin. God can do something significant in your life kapag nilagay ka sa impossible situation. Let go of fear. Because nothing can happen in your life without the Heavenly Father's permission or signature. So, let go. So, yun yung number one. Paano daw? Paano daw natin haharapin or how do you take risk in faith? Number one, let go of your fear. Number two, look up. Look up to God. Exodus 14:13. And Moses said unto the people, fear not, stand still. Ano kasunod na phrase? And see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. Hindi ko alam kung sino mga humahabol sa inyo. Hindi ko alam kung sino yung mga nagbanta sa inyo ng mga salita, sumira sa inyong mga personality na kayo dapat matagumpay at sinira kayo. Alam niyo, malaking panira. Yung talagang sabihan nga ng mga hindi totoo. Yung mga taong yan, hinahabol kayo. Ang tanong ko, sino yan sa inyo? Siguro meron mga modern day Egyptians ang buhay ninyo. Ang sabi ng Bible, sabi ni Moses sa mga tao, huwag na kayong matakot. Tumigil kayo. Stand still. At tingnan niyo ang pagliligtas ng Diyos. Inulit-ulit sa Bible na sinasabi yung mga katagang, stand still, be quiet, watch me, keep your eyes on me, look up. Bakit sinabi ng Diyos kay Moses, patahimikin mo sila. Let them stop. Stop talking. Stop complaining. Stop arguing. Stop moving in your own direction. Bakit sinabi ng Diyos kay Moses? Sabi mo sa kanila, stop. Because fear always causes anyone to run. Alam niyo ang tao, pag natakot ako ng tendency, tatakbo. Nakakatan mo kita, natakot mo yung multo, lalapit mo sa multo. Tatakbo yan. Kapag takot ang taong natural reaction is lumayas doon sa lugar niya, sasabi niya, tatakas ako, hindi ko na kaya i-handle ang pressure. Or mag-iingay. Di ba nakakita kayo ganyan? Yung mga asawang mabibisto. Para niya huwag na siyang komprote, lalo ka sa boses, mag-iingay. Magtatapang-tapangan. Di ba? Di ba balabagan mo kung anong hawak? At matatakot na ngayon yung nagre-reklamo. But the natural reaction ng taong takot, magtatakbo, mag-iingay. Ang sabi ni Moses sa mga takot kayo, tumahimik kayo. Alam mo ba sila natakot? Hindi naman sila basta agad natakot eh. Umisip din sila kung anong gagawin nila. Tumingin sila sa kanan. Tumakbo kami dito, maaabutan din kami. Tumingin sila sa kaliwa, maaabutan din kami. Tumingin sila sa likod, lalo silang natakot. Dahil tumatagod-tugod ng mga kabayuhan. Pagtingin nila sa harap, dapat. Mahirap lang natakot sila lalo. Hindi talaga ang nakakapag-cause ng malaking takot sa puso ng mga tao sa inyo at saka ako. Lahat na ng direction na tingnan ninyo, pero hindi ka tumingin sa taas. When you begin to look up, you begin to loosen up. Pag tumingin ka sa katabi mo, madidepress ka. Lalo depress din yung katabi mo. Pag tumingin ka sa ibang tao, talagang bibigat lalo ang buhay mo. Tumingin ka sa Diyos. Look up! Sige, tumingin ka sa kaysami. Subukan nyo, lahat tumingin sa kaysami. O ano lang nakikita niya? Di ba kaysami? Nakita niyo ba katabi nyo pag nakaganyan kayo? Hindi. Yan ang pakahalaga. Look up. Yan po yung pangalawa. And how else do you take risk in faith? Launch out. Launch out. Move on. Exodus 14:15-16.
At sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit humihindi ka sa akin? Alam nyo, kung i-translate ito sa salita mo, ano iniiyak-iyak mo dyan, Moses? Ano iniiyak-iyak mo dyan, Moses? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila ay magpatuloy na yumaon. Panginoon natin na nasa tabi ng dagat Panginoon, dagat na nga bakit uutos ako pang magpatuloy doon lahat ito? Iyan ang pananaw ng tao. Kaya ang maraming tao, ang tingin nila, pag nilagay sila sa impossible situation ng buhay nila, ang tingin nila, pahihirapan sila ng Diyos, papatayin sila ng Diyos, tinotorture sila ng Diyos. No! Gusto ng mga tao ng Diyos na subukan natin ng Diyos. Yung hindi natin kayang gawin, magtiwala ka sa Diyos, kaya na. Yung hindi nyo kayang bilhin ng Diyos. So kabilang ito, hindi natin kayang bilhin ng Diyos siya next week. Iniisip ko na kung paano yung garden, nagandahan ko na pakura ng maganda, lagyan ng garden. Napakagandang church with beautiful garden. Lagyan ng mga spotlights na ganyan. Tingin dito kaya. Lagyan natin ang malaking signage sa church natin sa sign. May spotlight na ganyan. Sabi ni Moses, sabi ni Diyos, Moses, sabihin mo, go forward! Ang commander-in-chief, nagsabi kay Moses, ikaw, commander lang kita, ako ang pinaka-commander mo, sabihin mo dyan sa mga sundalo natin, go forward! Move! Kaya sabi ng Panginoon, taas mo muna yung tungkod mo, iunan mo yung kamay sa ibabaw ng dagat, at hawiin mo yung dagat, at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Ano pong katotohanan ng gusto ng Diyos ituro sa atin? There is a time to pray and there is a time to act. Sinasabi ng Panginoon, Moses, tama na yung kakadadalangin mo sa akin. Tigilan mo na yung kaiiyak mo. Umilos ka na! Tigilan na natin mag-pray dito. Patitikimin tayo ng Diyos sa ating 2020 vision. Patitikimin tayo. Pero 2020 vision na hindi kasi dito sa property nito. Patikim lang ito, sabi ni Lord. Tama na, tigilan nyo na mag-pray. Kumilos na kayo. So there's a time to pray and there's a time to act. May panahon para mag-fasting, may panahon para maniwala, may panahon para mag-expect, and there is a time to move. Hello, church, are you with me? Yeah. Faith is a verb. It is an action word. Alam niyo ba mga kapatid, sabi ng awit ng mga young boys dito? Step into the water. Wala na rin na binti. Come join angels singing. Pati mga angel, yung bitana na mag-celebrate kasama nila. Alam niyo ba, hindi mo mararanasan lumakad sa tubig hanggang hindi ka lumalabas sa bangka. Hindi mo mararanasan lalakad sa tubig hanggang nandun ka sa boat. Lumabas ka sa boat. Mararanasan mo miracle. Alam niyo, maraming Kristiyano, ayaw lumabas doon sa kayo. Ako, ayoko niya. Baka isali pa ako niya. Baka mabawasan yung aking kayamanan. Ha? Alam niyo ba mga kapatid, pag may investment kayong ginawa, hindi mo talaga ibibigay darating mo yung babalik. Alam niyo ba, ang pinaka-sure na business ay yung business ni Lord. Amen. Right. Hindi na. Hello? Nung i-review ko yung kung paano natin binili yung lupang ito, yung mga nagpahirap, may talagang nagpahirap nag-volunteer. Nakita ko yung mga buhay, yung mga negosyo, talagang ngayon, katitindi. Sandang doble na binalik ni Lord. Ha? Kapag sa Diyos ka nag-invest, hindi yan expenses. Investment nga yun sigurado may tubo. Hindi ka lugi. Kaya alam nyo, inilagay ko na sa sarili ko ngayon, kahit isang taong sakripisyo ng lahat ng tatanggapin ko para lang mapatikim sa atin ng Diyos itong property ito. Matutuwa pa rin ako. Hindi ako manihinayang sa isang taong sakripisyo pero lifetime achievement. Sino makikinabang? Ako ba? Hindi lang ako. Mga ato ko. Kung hindi pa magra-rapture. Di ba napakasarap tingnan? Yung ating mga young people na hindi pa pinapanganak nung sinisimulan natin ito 14 years ago, mga 1 year old lang sila, 2 years old. Kung hindi tayo nangarap, hindi tayo nag-step up sa faith, nasaan sila? Saan sila aawit? Saan pulpito ang kanilang pupwestuhan? Baka mga bubong na ginagamit nila ay may mga use time para hindi angatin
ng hangin. Pero we have this kind of facility sapagkat nag-move up tayo sa faith. Sa napakahalaga mga kapatid ko, hindi ako manghihinayang na magsakripisyo ng isang taon para sa tinatawag na lifetime achievement. Lifetime achievement yan? Hanggang mag-rapture. Hello? So, but everybody, madalas may takot. According to biology, ang tao'y pinanganak na meron lang talagang dalawang klase ng takot. Number one is the fear of falling, and number two, the fear of loud noises. Dalawa lang talaga ang takot na meron tayo, inborn takot. Takot mahulog, kahit may malilit na bata, pag malalim, dahan-dahan niya. Takot na makarinig ng mga iingay. Yun po lang ang tanging dalawang legitimate fears na meron ng tao. Every other fear that you have is learned. Natutunan nyo lang yan. But the question is, how do you get rid of fear in your life? The secret of eliminating fear in your life is move against your fear. Kung merong takot ang tao, lahat ako'y naniniwala, meron din pananampalataya. Depende lang kung saan nyo nilalagay yung pananampalataya niya. Kung ang pananampalataya niya nilalagay niyo sa Diyos, and that will be great. So the key to overcoming faith is move against your fear. Move forward, take action. Anong lesson? God usually takes you and me through your problem, not around your problem. Kasi if He took you around in it, it would not require as much faith. But God will take you right through the middle of the problem. Para sabihin mo ang Diyos ang pagtitiwala mo. Anong sabi ng Exodus 14:21? At iniunan ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa magitan ng isang malakas na hangin silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawig. Ang tanong ko sa inyo ngayong ulan, anong magiging pakiramdam niyo kung kayo kasama doon? Nalalakad sa hinawing dagat. Ano magiging pakiramdam nila? Kailangan talaga nila ng malakas na pananampalataya. Lalakad ka, ang wall mo, tubig. E gano'ng kalayo din yung lalakarin niya? Hahawakan mo, lumulusot siguro yung kamay mo. Hanggang dito may tubig. Siguro isot mo yung ulo mong ganyan. May tubig. Sapagat tubig, kailangan mo ng pananampalataya na huwag mag-collapse yung tubig at matakpan ka doon. Ano pakiramdam natin? O kung kayo ang isa sa lumalakad doon sa hinating tubig. Ako naniniwala, bawat hakbang dapat hakbang ng pananampalataya. Bawat hakbang ay hakbang ng pagkuha ng risk. Yun ang gusto ng Diyos na paraan ng buhay na dapat ikabuhay natin. Hakbang ng pananampalataya at umahakbang tayo. Every step was a step of faith and every step was a risk. Yan ang gusto ng Diyos. Alam niyo ang pinag-aralan ko ng buhay ni Moses. Meron ko isang napunan nakita that what we want God to do for us, He wants or He waits to do through us. Yung gusto natin gawin ng Diyos para sa atin, hinihintay ng Diyos yan na gawin niya sa magitan natin. Bakit po? Bakit mahalaga yun? Para kasama tayo sa himala. Para kasama ka sa miracle. Ayun ang gusto mo mangyari. Sabi ni Lord, sige, gagawin ko yan. Kasali ka, involved ka. Hahatiin ko yung dagat. Lalakad ka yan. Kung minsan hinatin na ng Diyos ang dagat, nagdadaot pa tayo, baka malunod ako. Ayaw natin mag-participate. Kung minsan iniisip ko rin, bakit na kailangan pa maglakad? Bakit ba kailangan pang itong himalang hahawin ng dagat? Yung mga pangyarihan ng Diyos. Sa pag-aaral mo, tagal mo lang pinag-aaralan ito. Punta ko ngayon, nakasabasa na natin ito. Nakita na natin, sabi mo, God is a miraculous God. God is an awesome God. God is a powerful God. Alam nyo, pwede na magawin ng Diyos. Hindi na sila mapapag, hindi na sila mahirapan. Sabihin lang ni Lord, okay, mga anak ko, nandun na sila sa kabila. Kaya gawin ng Diyos yun. Nalikha niya ang lahat by the word of His power. Sabi, magkaroon ng ito, nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng mga planeta. Ano naman yung mas malalaki ang planeta niya kaysa sa grupo ng mga tao. Pwede naman sabihin ni Lord,
Nandun na sila sa kapila. So wala sila. Magugulat na sila. Pero saan mga hinahabol natin? Kaya gawin ng Diyos yun eh. Bakit kailangan nang hawiin ng dagat at lumakad ang mga tao at manampalataya na hindi magkukulaps yung divided sea? Gusto kasi ni Lord, involved tayo sa miracle. Kaya naman ni Lord eh. Na ibaba lang ngayon dito galing sa 1.5 billion. Pero hindi tayo kasali. Hindi tayo kasali. Kung gano'n, gusto ni Lord kasali tayo. Gusto niyo ba sumali? Wala kayo sumali. Ako gusto kong sumali. Kung ako ay merong resources, Panginoon, hindi ko pa ito kailangan. 3 buwan mo lang ngayon, invest mo na yan. Pero yung interest nito sa time deposit, bigay niyo sa akin at ibalik sa akin yung principal. Yes! Napakahalaga. Kasali tayo. Ngayon, ang tanong ko ngayon, ano ba ang Red Sea sa buhay niyo? Anong pinatatakutan niyo ngayong mga? Ano yung mga desisyon na dapat niyo gawin na hindi niyo magawa dahil natakot kayo? I challenge you to take 3 steps this morning in faith. Ito yung pinag-aaralan natin. Let go. Let go. Church, say, let go. Let go. Ano pala na yan? Alisin nyo? Takot. Let go. Look up. Look up. Church, say, look up. Look up. And see the salvation of the Lord. Look up. Launch out. Go for it. Make the move. Make the move. Tumawid sila. At ang promise ni Lord, yung mga Egyptians na yan, umahabol sa inyo, hindi nyo na yan makikita forever. Nung nakatawid na sila, sumunod din, nanampalataya rin yung mga Egyptians. Yung mga suntalong humahabol pa sila patayin, yung mga panggulo sa buhay nyo at sa buhay nila, sumunod din. Siguro nanampalataya sila, wow, sarang dumaan dito sa inawing dagat. Siguro masaya din sila, mahabol sila. Pero alam natin ang story. Nung nasa gitna sila, ano nangyari sa dagat? Bumalik. Sabi ng Bible, namatay silang lahat. Tama ang promise ni Lord. Hindi na nila makikita yun forever and ever. Kasi hindi mo mapupunta na nakit yun. Yung mga taong sumakit sa inyo, sumira sa inyo, na hindi tumanggap sa Panginoon, hindi nyo makikita yun. Baka ngayon pa lang, kahit mo yun, hindi makikita ni Lord yun. Para hindi nasaktan ng dagdag yun. Hindi sila makikilala sa Panginoon, hindi nyo sila makikita forever and ever. Kasi iba, destination yun kaysa sa kanila. Yung pala lang yung makakilala sa Panginoon para makita yung Panginoon. Move forward. Launch out. Hayaan nyo ang Diyos tumapos sa ngalan nito sa iyong puso. Hayaan nyo ang pananampalataya nyo, malis yung fear at mag-equal sa miracle. Face your fear. Every head bowed, every eye closed. Nakapikit kayo, nakayupo, tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi ko alam kung